Sa isang maliit na baryo na puno ng putikang daan at lumang bahay, naninirahan si Nico, isang masayahing 10 taong gulang na bata. Mahirap ang kanilang pamilya, pero sagad sa pagmamahal ang binibigay ng kanyang mga magulang. Magsasaka ang kanyang ama, habang ang kanyang inay naglalaba at naghuhugas ng pinggan sa bahay ng iba. Lagi niyang gustong tumulong, pero bata pa siya at hindi niya pabatid ang bigat ng buhay. May pangarap siyang makapagtapos at maging isang matagumpay na tao, pero tila ginapos ng kahirapan ang kanyang mga pangarap. Wala siyang maayos na damit, wala ring sariling aklat. Minsan, natutulog siyang gutom, pero ni minsan, hindi niya ipinakita ang lungkot. Isang araw, napagdesisyonan ng kanyang ama ang isang mabigat na bagay, ipadala si Nico sa Maynila. Wala nang pag-asa rito sa baryo, anak, malungkot na sabi ng kanyang ama. Sa syudad, may pagkakataon ka. Matuto ka roon. Baka doon mo maabot ang pangarap mo. Hindi lubos na naintindihan ni Nico kung bakit niya kailangang umalis. Pero para sa kaligayahan ng kanyang magulang, siya'y pumayag. Kinabukasan, isinakay siya ng kanyang ama sa bus. Ang kanyang ina, tahimik na umiiyak habang hinahaplos ang ulo niya. Anak, magpakatatag ka. Huwag kang susuko, kahit anong mangyari, bulong ng ina sa nanginginig na tinig. Habang umaandar ang bus, unti-unting nawala sa paningin ni Nico ang baryo, ang mga punong paborito niyang pagmasdan, at ang simpleng mundong kanyang kinalakihan. Bitbit niya ang pangarap pero ang hindi niya alam, haharapin niya ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Pagdating sa syudad, agad siyang nayanig. Napakaraming tao, napakabilis ng galaw, at lahat ay tila abala sa kani-kanyang mundo. Bitbit ang papel na may address, nagtanong siya sa mga tao. Pero halos walang pumapansin. Ang ilan ay umiling. Ang iba'y tumalikod lang. Lumipas ang oras at gumabi na. Hindi pa rin niya natatagpuan ang dapat tirahan. Gutom na siya, nanghihina at nagsimula ng umiyak. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Mahinang bulong niya. Sa gilid ng kalsada, may nakita siyang tira-tirang pagkain sa labas ng isang kainan. Nilapitan niya ito pero, "Hoy! Layas!" Sigaw ng lalaking may-ari, takot at gutom, tumakbo siya palayo at naupo sa labas ng isang saradong tindahan. Doon siya natulog ng giniginaw at gutom. Kinabukasan, sa kabila ng pagod, tumayo siya at sinabi sa sarili, "Kung iyak lang ako, walang magbabago. Kailangan kong kumilos." Habang naglalakad, may nakita siyang maliit na tindahan ng tsaa. Pinagsilbihan nito ang mga trabahador. Nilapitan niya ang matandang lalaki na nagtitinda. "Lolo, pwede po ba akong magtrabaho dito?" "Saan ka galing, iho?" tanong nito. Hindi na niya inilahad ang lahat, "Galing po ako sa baryo. Kailangan ko po ng trabaho." Napangiti ang matanda, inabutan siya ng tinapay at tsaa, "Kumain ka muna. Tapos mag-usap tayo." Doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Nico. Nagtrabaho siya sa tindahan, nag-aayos ng mesa, naghuhugas ng tasa, at nagsisilbi ng tubig. Mahirap pero hindi na siya nagugutom. Nakikita ng matanda ang sipag niya. May ilang bastos na customer, may ilang mababait. Unti-unting natutunan ni Nico na hindi pare-pareho ang mga tao. Isang araw, may dumating na lalaki, maayos manamit, may respeto. Siya si Ginoong Ramirez, isang principal. "Anak, bakit hindi ka nag-aaral?" tanong nito. "Wala po akong pera, sir," sagot ni Nico, na antig ang puso ni Ginoong Ramirez. Kinausap niya ang matanda. "Ang batang ito may potensyal. Ipasok natin siya sa paaralan." At nagsimula nang mag-aral si Nico. Sa gabi nagtatrabaho pa rin siya. Sa araw, siya'y estudyante. Lumipas ang mga taon, nagbunga ang lahat ng sakripisyo. Naging top student siya. Nakatanggap ng scholarship. Nakapagtapos ng kolehiyo, si Nico, na dating pulubi sa syudad, ay isa ng matagumpay na propesyonal. Bumalik siya sa parehong tindahan. Matanda na si Lolo. Lumapit si Nico, naka-Amerikana na. "Lolo, hindi niyo na kailangang magtrabaho. May bago na kayong bahay. Ako na ang bahala sa inyo." Bumalik rin siya sa baryo. Niyakap ang kanyang magulang. Luha ang masaya ang kanilang mga mata. "Salamat, anak. Ipinagmamalaki ka namin." Ang buhay ay puno ng pagsubok.
Pero gaya ni Nico, kung pipiliin mong lumaban at hindi sumuko, kaya mong baguhin ang sarili mong kapalaran. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay, ang tunay na yaman ay ang tapang, tiyaga, at kabutihang loob.